Hindi naging madali ang aming tinanas upang marating lamang ang abandonadong dam na ito. Shit, pre. Boy, inuman ng tubig to, boy. Itong sulat na to is 1984 pa itong sulat na to. Ito yung machine. Ito yung machine ng Gate Explorers. Ngayong araw ay misyon nating mapuntahan ang abandonadong dam ng Layban na makikita sa Tanay Rizal. Ang dam ay itinayo noong 1979 sa ilalim ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. at parte ng Kaliwa Watershed na may lawak na 28,000 hectares. Natapos ito taong 1984 at naging abandonado ang dam tunnel taong 1989 sa kadahilan ng hindi na ito natuloy. Sa pagdaan na maraming taon ay tinangka na ituloy ito ulit. Ngunit tinutulan ito dahil maaaring maraming mapinsala sa pagtuloy nito. Kaya naman patuloy itong inaangkin ng kalikasan at nananatiling abandonado. So yun, explorers, nandito kami ngayon sa Tanay Rizal and pupuntahan namin yung matagal na namin gustong puntahan nila John Mark, no? Ito yung Layban Dam na makikita sa Layban at ito yung sasakyan naming jeep. Pinupuno pa to. Ang estimated time na alis kami ay alas 2. Explorers, sa taas kami sasakay para makita namin yung mga view. Safe naman. Ulan lang ang kalaban. Ulan lang ang kalaban. Sa biyaheng ito ay tatahakin ng aming sinasakyang jeep ang kalsada ng Sampaloc sa Tanay Rizal. At dahil nasa taas kami ng jeep ay matatanaw namin rito ang naggagandahang mga tanawin ng Tanay. Explore, sobrang lapit namin sa mga puno. Sobrang lapit namin sa mga puno. Wala naman kami masyadong ine-expect na maling mangyayari sa pagsakay namin sa bubong ng jeep. Pero biglang nagsimulang magsimangot ang panahon. So yun, explorers, naulan oh. Dun sa may kabila oh. Mamaya pag nakalampas kami rito, yan medyo maambon na. Baka maya umulan na. Talagang babalik kami. Medyo inalat-alat, lumakas yung ulan kaya dito kami sa loob. Mababasa talaga kami doon kasi dahil sa lakas. Nasa taas na kasi kami ng bundok, kaya sigurado ako na dito talaga may ulan. Grabe, sobrang lakas. Balik na kami dito sa taas, explorers. Tayo, okay lang kayo? Tayo, naligo kayo? Ito na yung daan papunta ng Daraitan. At dito may bababaan ka na rito na dadaanan namin papunta doon sa Layban mismo. Yun, yayin na lang natin to, last trip na. Malapit na tayo. Tignan nyo naman, oh, sobrang ganda. Yung view namin dito, explorers, grabe, napakaganda. So andito na kami, explorers, sa medyo malubak na mga daan. Maputik na rin, kung makikita nyo dun sa dulo, maputik na rin kasi siguro ginagawa na ata itong kalsada. Explorers, nakarating na kami rito sa Daraitan at meron pa kami mga dadaanan na trail dito, pero buti na lang sasamahan tayo ni tatay, o kung may makakasabay tayo maglakad ngayon
maglalakad tayo kasama ni tatay. Sa pagdating namin sa Manggahan Road, kailangan naming i-hike ang 5.3 kilometer na kalsadang ito patungo sa dam. Ganda nga po. Ito po. Medyo mahirap ang daan dito dahil sa maputik at puno ng ahon at lusong. Grabe oh. Yung sa part na yun oh, ang laking bundok sa likod namin. Grabe. Tingnan yung view, explorers. Sobrang ganda. Walang pahinga namin itong binaybay hanggang marating na namin ang pinakagitna ng kalsada. Medyo hapon na. Ngayon is 3:44. Ang estimated time na makakarating kami sa Layban Dam is sigurado ako mga alas 4. Ngunit habang naglalakad kami ay bigla kaming nakarinig ng isang tricycle. So explorers, may may dumating kaming reinforcement. Isasabay kami. At hinintuan kami nito at binigyan kami ng pagkakataong makisabay. Habang nakasakay kami sa tricycle ay walang tigil ang pag-uga ng aming sinasakyan dahil sa malubak nga ang mga daan. Pero pagkatapos ng mahigit kalahating oras na pagbabiyahe ay narating na namin ang sitio Manggahan. Dito sa part na papunta explorers ng Layban Dam, marami ng mga kabahayan, no? At komunidad na sobrang payak ng pamumuhay dito, explorers. Pagdating sa ilog, tanaw na namin ang dam mula sa kinakatayuan namin. Ayun na, explorers. Nakikita niyo ba yung parang building sa likod ko? Ayun na siya, sobrang laki. Uy! Dito tayo sa may daan kaysa dun tayo sa tubig. Ha? Yung ulang pre ah. Tatawirin namin ang ilog na ito para marating ang dam. Pero bago tumawid, ay kailangan muna naming tanggalin ang mga suot naming sapatos. Sa unang tawid sa ilog ay hindi pa ganun kalakasan ang agos, kaya madali naming itong natawid. No boy. Sa kabilang parte naman ng ilog ay makikita na kung gaano kalaki ang strukturang ito. May kalakasan ng agos ng tubig rito kaya medyo nahihirapan kami sa pagtawid. At kung tatangayin kami, ay mapupunta kami sa malalim na part ng ilog. Medyo pataas tayo. Doon tayo pre. Dito ka pre, oh, ito. Dito ka, tago ka dito sa bato na to para hindi ka ano yun. To. Woo! Yan na. Wow! Kailangan namin gawin yun para makita namin to eh. Pero worth it nung nanuman namin, puntahan namin. Sobrang worth it. 7:05 na. And medyo natagalan kami na iikutin tong buong lugar na to. Kasi kumain muna kami, naligo kami rito. Kanina hindi ko to inikot habang nandito kami. Ito munang tunnel yung puntahan natin. Medyo malamig dito, explorers, kasi dito yung pasok ng hangin. Dahil nga tunnel to. May pusa dun sa dulo. Pero yung dulo nito, explorers, ay puno na ng tubig sa dulo. May date dito. Ito. Date pouring 2/7/84. So February 7, 1984. So itong sulat na to is 1984 pa itong sulat na to. Ito, may mga stalagmite na. O stalactite. Sa sobrang tagal, meron na. May harang na, explorers. Siguro dahil dun sa tubig sa dulo. Pero siguro hanggang dito na lang tayo. Pre! May taas pa. Ayun o.
Parang dome. Parang dome sa taas, tol. Ang daming ano, paniki. Nakikita niyo yung tubig na yun? May tubig na yan, ayun. Ay, malalim yun, pre. Malalim yan, pre. Patawid yan sa kabila. So hindi na tayo makakaano dun. So, tamang posisyon na di tayo dun. Oo. Dapat dyan tayo dadaan kanina. So yung nakakahanga dito, explorers, yung mga date na nakasulat, sobrang tagal na ng mga sulat na yun. At ganun din katagal naging abandonado tong lugar na to. Kaya bukas, pagkagising natin, tatry nating puntahan yung kabilang section, tapos akyatin yung hagdan na nandun. Ang misyon namin sa pangalawang araw ng pananatili namin sa dam na ito ay puntahan ang kabilang section nito para tignan kung ano pang makikita rito. Gabi, di ba? Maganda nga yung kabila, explorers. Dito naman, sinakop na dito ng mga halaman, ang loob. Yung sa kabila, wala pa masyado. So 2018, nag-survey dito yung DPWH Region 4A. Sunod ay silipin ng tunnel kung ano pa ang mga makikita natin. Ito yung second tunnel. Tapos yung dulo nito, yung i-check naman natin. Buyo! Boy, inuman ng tubig to, boy! Sulit, oh. Linis yan, boy. Bukal yan, eh. Galing yan dito. Dito sa mga to. Sulit. Testing natin. Sarap, ah. Sarap. Parang yung iniinom natin doon. Solid. Mas malamig siya. Ito yung nakakabuo ng mga stalagmite, stalactite doon. Ito yun. Tapos may mga isda tulo. May mga isda, explorers, oh. Ito. Mga maliliit. Ito na yung dulo, explorers. Mukha ko ano, kasi basa yung mukha ko. Ayun yung tubig, explorers, oh. Medyo malalim na yan. Hanggang sa kabila yan. Kaya walang madadaanan kung doon kami dumaan kanina sa kabila. Hindi kami makakadaan. Tulad yan, puno na ng tubig. Malinis siya, tol, ah. Tol, malinis, oh. Ganun pa rin tulad ng kanina, pre. Malinis pa rin siya. At panghuli, sa ating pupuntahan dito ay ang hagdang ito. Dahil nakikurious ako na baka may mga interesting pa kaming madiskubre sa taas nito. Tinignan muna namin kung matibay bang patungan nito. Ngunit nag-aalangan pa kami dahil nga ilang sa mga tornilyo nito ay nawala na. At dahil isang pagkakataon lang ito sa buhay ko ay di ko na pinatagal at ako na ang umakyat. Nung una hindi pa ako masyadong kinakabahan, pero nung nasa gitna na at nararamdaman ko na nangangalay na ako, ay nagbibigay ito ng takot sa akin. Hanggang makarating ako sa natitirang 5 hanggang 4 na paakyat. Medyo naguluhan pa ako kung paano ako aakyat at nanginginig na rin ang mga paa ko. Yun lang. Pero nang makahanap ako ng paraan ay narating ko na ang taas. Oh my God. That is worth it. Wow. Ngayon ko lang ginawa sa buhay ko yan. Sabi ko na nga ba ito yung mga machinery explorers.
machine ng gate explorers. Ito yung gate. Dito dati lumalabas yung gate. Papasok dun sa ilalim. Ito yung machine niya. Wala na ibang kwarto dito. Hindi ito lang. Na 1970. Pa nandito to. Tapos meron itong isang malaking isali nito. Merong butas dun sa gitna. Ewan ko para saan yun. Tara. Baba na tayo, explorers. Kasi wala naman na tayo ibang may kita rito. Ha? May daan dyan? Meron. Saan? Dito sa giliran. Utang Naging abandonado man ang lugar na ito sa sobrang tagal na panahon at patuloy na inaangkin ng kalikasan, ang kasaysayan nito ay hindi na mabubura. Ngunit ang buhay ng ilan sa mga naapektuhan ng posibleng pagbuhay nito sa hinaharap ay kailangang isaalang-alang. Sa paglalakbay na ito ay naging saksi ako sa masasaya at mabuting pagtrato ng mga lokal sa mga bumibisita sa kanilang lugar. Hindi namin nakalain na magiging ganito ang paglalakbay namin. Inakala ko na sa buong biyaheng ito ay pagtsatsagaan naming marating ito nang walang tumutulong sa amin. Ngunit imbis na mahirapan kami, ay tinulungan kaming Tignan nyo, makarating Explorer. rito. Mula simula Tignan nyo, Explorers. hanggang sa dulo ng aming biyahe. Tignan nyo. Para sa iba, maliit lamang na bagay ito. Ngunit para sa akin, ay napakalaki na nito. Masaya ako na ilan sa mga takot ko ay nalabanan ko sa araw na ito. Masasabi kong, hindi lang talaga ito para sa inyong mga manonood. Para to sa akin, at sa experience namin tatlo. Uy, gagi. Alis yung jeep. Wait. Wait lang. Wait sa'yo, Tol. Alas 9 G's umalis kami dito Sa eh. Explorers, eto, dito na namin tatapusin. Dito na namin tatapusin yung video. No? Malapit ba kami maiwan ng jeep? So yun. Habulin namin sa Explorers. Maraming salamat sa panonood. Subscribe kayo kay Boss Mark. At si John Mark andun. Subscribe kayo sa... Maubos kami. And maraming salamat. And peace out.